Praise the Lord. Magandang gabi po minsan pa sa inyong lahat. At muli, kumusta kayong lahat mga kapatid? Ano po? At tayo ay darako na naman sa isang gawain na kung saan ang pagkapala ng Diyos ay naghihintay sa mga anak niya na laging umaasam o nananabik sa kanyang mga salita. Ano po? Kaya isang malaking kasiyahan na tayo ay muling magkakasama kahit sa pamamagitan lamang ng live stream na katulad po nito. Ano po? So, sabi nga, ang salita ng Diyos ay hindi natatanikalaan o hindi pwedeng maibilanggo o maikulong. So, kahit po tayo ay sa media lang o sa Facebook lamang tayo nagkakasama-sama, ay isang malaking pagkapala pa rin ito na ating pong Panginoon. So, tayo po ngayon ay darako sa ating pong pag-aaral na kung saan ang ating pong tatalakayin ngayon ay ang sikreto ng katiwasayan sa buhay po. Marami kasi ang mga tao ay walang kakontentuhan o walang kasiyahan. So, titingnan natin kung ano yung ating makukuhang pagkapala sa ating pong pag-aaral nito. Ang ating tema ay ang sikreto ng katiwasayan o yung kakontentuhan. O sa English ay the secret of contentment. Ang ating pong susing talata ay dito po natin kukunin sa unang aklat ni Timoteo. 1 Timothy chapter 6 verse 6, isang talata lamang po. Ganito po ang wika sa nasabing talata. Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Yan ang sabi sa wikang asasali ng mabuting balita, Biblia. Tayo muna po ay sandaling yumuko at manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, na aming Panginoon, at sa pagkasi ng iyong banal na Espiritu, ay samahan kami, Panginoon, sa maikling sandaling ito ng aming pong pagbubulay ng iyong mayamang salita. Nawa ay magkaroon kami, O Diyos, ng kapakinabangan o pagkapala sa mga salita mo na aming pong mapapakinggan o mapag-aaralan. Tulungan mo ang bawat isa na makikinig o nakikinig na kung saan ay mabuksan ang aming mga puso at isipan at ang mga salita mo na aming pong mapag-aaralan ay maging pagkapala, hindi lamang sa bawat isa na nanonood, kundi sa bawat isa na kanilang mababahaginan ng iyong mayamang salita. Maraming salamat, Panginoon. Patawarin mo kami sa lahat ng aming pong mga pagkukulang, pagkakasala, mga naiisip, nasasalita o nagagawa man na hindi po kalooban mo. Salamat po sa kapatawaran, Panginoon. At sa mga sandaling ito ay ang mga huling mga sandaling lilipas ay amin po ang pinagkakatiwala sa inyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ang sikreto ng katiwasayan o the secret of contentment. Makikita natin na ang buong mundo ay naghahanap ng katiwasayan sa buhay. At marami naman tao na gusto ay ang matiwasay na buhay. Wala naman sigurong maghahangad, kung mayroon man ay siguro wala sa wastong kaisipan na kung mayroong taong ang gusto ay kaguluhan, kundi ang gusto natin ay ang katiwasayan sa buhay. Po. Ang iba ay umaasa na makamit ang katiwasayan sa pamamagitan ng kayamanan o sa tagumpay sa buhay.
iba-iba kasi ang klase na hinahanap na bawat isa para magkaroon ng katiwasayan sa buhay. Yung ang iba naman, ang pag-asa sa kasiyahan ay sa pamamagitan ng na makamit ang kanilang personal na adhikain sa buhay. Ito yung kanilang ninanais. Ano po? Maraming mayaman, matagumpay sa buhay, at mga iginagalang na tao, subalit hindi nasisiyahan o kontento sa buhay. Alam naman natin, kung meron man kayong kilala, na maraming mga tao kahit na mga mayayaman ay hindi pa rin nakukontento. Ano po? Kung kaya ang kakontentohan sa buhay ay palaging hinahanap ng mga tao. Hallelujah. Pangalawa, ang mapagpasalamat na puso ang susi sa kakontentuhan o kasiyahan sa buhay. Ito yung susi pala, ang mapagpasalamat na puso ng isang tao, ang susi ng kakontentuhan o kasiyahan sa buhay. Ang taong mapagpasalamat ay laging nasisiyahan o kontento na siya kung anong mayroon siya. Po. At ang kanyang kaisipan ay laging positibo. Ibig sabihin kasi kapag ang tao ay nakokontento na o nasisiyahan na, hindi siya nagkakaroon ng kahit anong inggit. Kasi kapag ikaw ay naiinggit, ay sa isang punto marahil hindi ka nasisiyahan. Pero kapag ikaw ay kontento na at ang kung ano man ang mayroon ka ipinagpapasalamat mo, ito yung tao na kung saan ay mayroong kakontentuhan, nasisiyahan sa kanyang buhay. Okay? At pangatlo, bakit ang mapagpasalamat na tao ay laging kontento o nasisiyahan sa buhay, nasa buhay? Titingnan natin kung bakit ang mapagpasalamat na tao ay laging nasisiyahan o kontento na sa buhay. Pag-aralan natin. Una, sabi po rito, ang mapagpasalamat na tao ay laging may kagalakan. Kung anuman ang mayroon siya, mayroon siyang kagalakan. Ano po? Kontento nga nakukontento siya. Ang sabi kasi ng Hebreo, kabanatang 13, talatang 5, ang sabi po riyan, huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. So, sinasabi ng banal na kasulatan na huwag daw tayong magmukhang pera. O sabi, kung ano man daw ang mayroon tayo, masiyahan na tayo kung ano yung tinataglay na mayroon tayo sa ating buhay. Ito yung susi upang mapagtagumpayan ang kasakiman. Kasi kung hindi tayo nagkakaroon ng kasiyahan at marami tayong iniisip o parang iniinteres sa buhay, kasi nga hindi tayo nagkakaroon ng kasiyahan. Ang kasiyahan ay isang uri ng kalayaan upang pagnasaan ng isang pagmamay-ari o ibig sabihin yung angkinin ng isang bagay na wala ka naman o wala pa sa iyo o pag-angkin ng isang bagay. Tandaan natin lagi na tayo ay mga katiwala lamang ng Diyos. Kung ano man ang mayroon tayong tinataglay ngayon, kung ano man ang ating tinatangkilik ngayon, po, bilang isang Kristiyano, dapat naunawaan natin na tayo ay mga stewards o katiwala. Katiwala tayo ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, si Pablo ay laging nasisiyahan sapagkat palagi siyang nagpapasalamat. Ito yung kanyang sabi sa unang Tesalonica, kabanatang 5, talatang 18. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyon ang ibig ng Diyos. Hallelujah! Ang mapagpasalamat na puso ang nagbibigay sa kanya ng kasiyahan sa lahat ng oras. Kapag raw ang ating puso ay laging mapagpasalamat o nagpapasalamat, mayroong kasiyahan. Kasi nga po, ito yung
sinasabi ni Apostol Pablo, sapagkat ang nais ng Diyos ay lagi tayo magpasalamat. Instead na magkaroon tayo ng clamor o ng pagmumukmok o ng murmuring. No, binigyan ka na, pinagkalooban ka na, nagrereklamo pa. Instead na magpasalamat. Alam nyo, si Apostol Pablo dumanas ng iba't ibang klase ng pamumuhay. Ang sabi niya po rito, sa Pilipos chapter 4, verse 11 to 12, sabi niya, sinasabi ko ito hindi dahil sa kayo'y hinahanapan ko ng tulong. Sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, natutunan ko ng masiyahan anuman ang aking kalagayan. Sabi ni Apostol Pablo, yung lahat ng bagay na kanyang naranasan, natutuhan niya. Sapagkat sabi niya rito, verse 12, naranasan ko ang maghikahos. Naranasan ko rin ang managana. Natutunan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. So, si Apostol Pablo, anuman ang kanyang kalagayan sa buhay, nagpapasalamat siya sa Panginoon. Ang kanyang kasiyahan kasi ay hindi nakabase sa kung ano ang mayroon siya. No, na kung ating babalikan yung sinabi ng Pilipos 4:12, sabi niya, naranasan ko ang maghikahos, naranasan ko rin ang managana, natutunan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog, ang magutom, ang kasaganaan o kasalatan. So, ang kanyang kasiyahan ay hindi nakabase kung ano yung mayroon siya. Unlike doon sa ibang tao na kaya lamang nagkakaroon ng kasiyahan kapag maraming mga tinatangkilik. Sapagkat ang iba, ang kasiyahan ay sa mga bagay na pang pleasure o yung bang kanilang tinatangkilik. Sapagkat sabi ni Apostol Pablo, si Kristo ang nagbibigay sa kanya ng kasiyahan sa lahat ng kanyang kalagayan. Alam niyo mga kapatid, kapag pala mayroon tayong Kristo sa ating buhay, mayroon tayong kakontentuhan. At kung anuman yung wala sa atin, ang ating Panginoon ang magpupuno ng mga bagay nito. Sapagkat, ang sabi nga po rito sa Pilipos 4:13, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ito yung nagbibigay sa atin ng lakas, ang ating pong Panginoong Hesus. Ang mapagpasalamat na tao ay kumikilala na ang lahat ng bagay ay pansamantala lamang. Hindi magtatagal, sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, ang lahat ay lilipas. Lahat tayo ay lilipas. Kung paanong yung damos sa parang ay sumisibol, kinabukasan ay ginagatong. So, pinapakita lamang na kung saan ang lahat ng bagay na may simula ay mayroong katapusan. Kaya, sabi rito, kailangan ang mapagpasalamat na tao ay kumikilala na ang lahat ng bagay ay pansamantala lamang lilipas. Kung meron man tayong kinakain o dinadamit o isinusuot, dapat na tayong masiyahan. Masiyahan na tayo. Sinasabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 7 to 8, sabi rito, kasi wala tayong dalang anuman sa sanlibutan, at wala rin tayong madadala pag alis natin dito. Dumating tayo sa sanlibutan, wala tayong dalang anuman. Kaya aalis din tayo rito na wala din tayong madadala. Kahit na pinababaunan yung mga meron po kasi mga namamatay na iniipitan na kung ano-ano sa kanilang kamay. Minsan iniipitan ng pera, parang di malaman kung bakit iniipitan ng pera, Parang may sinasabi, pambaon niya raw. Parang mayroong panggagastusan. So, kahit na
ano yung dala-dala mo o inipit sa iyong kamay, hindi mo rin siya madadala. Sapagkat ang tao ay itinakda na minsang mamatay. Ano po? Kasi ang pagkaunawa natin sa kamatayan ng isang tao, pagkamatay ng isang tao, immediately, ang tao, ang kanyang kaluluwa ay humihiwalay sa kanyang katawan, no? Humihiwalay ito sa kanyang katawan. Sapagkat ang kaluluwa ang nagbibigay ng buhay doon sa katawan. Kaya kung paano ang katawang walang espiritu ay patay, sinasabi ng Bible. Kaya kapag ang katawan ng isang tao ay umalis na yung kanyang espiritu o ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan, wala nang reaksyon ang katawang lupa na ito. Sapagkat wala na yung nasa loob niya. Sapagkat ang katawan ng tao, yung ating body, ang trabaho niya ay i-display kung ano yung nararamdaman ng kanyang nasa loob, yung kanyang kaluluwa. Kapag masaya, ang physical body natin ay ngumingiti. Kapag malungkot yung ating kaluluwa, ang ating physical body ay nakikita yung kalungkutan. So, kung kaya ang katawan ang siyang nag-display kung ano yung nasa kanyang kalooban, nasa kanyang kalooban. Kaya sabi rito, wala tayong madadala. Kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain o dinadamit. Masiyahan na raw tayo. Pangalawang mahalagang punto, ang mapagpasalamat na tao ay ayaw na pakialaman. No? Ayaw niyang makialam sa hindi naman sa kanya. O, ibig sabihin, hindi siya pakialamero ang tao kung ang mga bagay na iyon ay hindi para sa kanya. Ang hangarin o nasaing yumaman ay ang patakaran ng maraming tao. Ito yung kagustuhan ng maraming tao. Sino ba naman ang hindi naghahangad na yumaman? Ano po? Pero kung ang pagyaman ay dadaanin o magkakaroon ng problema sa buhay, hindi naman po ito maganda. Ano po? Kaya ito ang magdadala sa tao na mabitag ng demonyo sa mga naghahangad ng tinatawag ng biglang yaman o yumaman. Ang pag-asam na maging mayaman o pananabik na maging mayaman ay isang tukso at isang patibong na ginagawa ng ating kaaway. Ito ay isang patibong. Sapagkat, ang sabi nga po ng talata, ang nagnanasa sa anumang paraan, ang mga nagnanasa sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Hallelujah. Ang pag-ibig sa pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. Yung pag-ibig sa pera, mga kapatid, hindi masama ang pera. No? Hindi masama ang pera. Ang lahat ng tao ay nangangailangan ng pera. Kung kaya ang pera ay kailangan natin. Pero ang sabi rito, ang mga nagnanasa sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag na masama ang tutulak sa kanila sa kapahamakan. Ito yung pag-ibig sa pera kung saan ang nagiging ugat ng lahat ng kasamaan. Ulitin natin, ang pera ay hindi masama. Subalit, ang magmahal ng lubusan sa pera, ng higit sa anuman, malalagay tayo sa kapahamakan o mahuhulog tayo sa tukso. Ang pag-ibig sa pera ang nakapinsala sa kaluluwa ng mayamang binata. Tatatandaan niyo po ba, yung isang binatang mayaman na lumapit sa Panginoon at nagtatanong kung paano siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, sinagot siya ng ating Panginoon, o ating niyang mababasa sa Lucas chapter 18, tapos sinagot siya ng ating Panginoon, at ang kanyang tugon sa mga sinabi ng ating Panginoon ay ginagawa niya na raw yon mula sa kanyang pagkabata.
Subalit, ang sabi sa kanya ng ating Panginoon, mayroon pang kulang. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, ipagbili mong lahat, ipagbili mong lahat ang iyong ari-arian at ipamigay mo sa dukha. At pagkatapos, sumunod ka sa akin. Sabi ng ating Panginoon, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Subalit, ang mayamang binatang ito ay nalungkot. Ang sabi ng verse 23 ng Lucas chapter 18, ngunit nalungkot ang lalaki nang marinig ito, sapagkat siya ay napakayaman. So, nakikita ng ating Panginoon na ang lalaking ito, ang binatang mayamang ito, na ang kanyang tiwala ay nandoon sa kanyang kayamanan. Parang iniisip ng lalaking mayaman na ito na kaya niyang bumili ng kaligtasan. Kaya nagtatanong siya sa Panginoon, paano siya magkakaroon ng kaligtasan? Subalit, nakita ng Panginoon ang puso ng lalaking ito, na kung saan ang kanyang pag-asa, yung kanyang inaasahan ay ang kanyang salvation. So, nais ng Panginoon na mawala yung kanyang tiwala sa kanyang tinatangkilik at yung kanyang tiwala ay ibigay sa kanya ng lubusan upang magkaroon siya ng kanyang hinahanap. Tandaan natin, nagtatanong ang binatang ito kung paano siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Makikita natin dito sa isang punto, yung pagsira naman ni Sakeo sa pag-ibig sa salapi. Ano po? Ito yung nagpalaya kay Sakeo. Dati si Sakeo ay gahaman, sakim sa salapi. Kung siya ay maningil ng buwis, ay sobra-sobra, kaya siya ay yumaman. Subalit dumating ang pagkakataon na kung saan ay kahit na mayaman si Sakeo ay hindi siya nasisiyahan. No, wala siyang kasiyahan. Kaya nga nang sabi natin kanina, may mga mayayaman tao, mga iginagalang, no po, subalit hindi nakukontento. Bakit kaya hindi nagkakaroon ng kakontentuhan ang mga tao? So, nung si Sakeo, ma-encounter niya ang ating Panginoon. Mababasa natin sa Luke chapter 19, verse 1 to 10, kung inyo po ang babasahin sa inyong bahay, sa inyong Bible, ano po, na kung saan si Sakeo ay kinilala yung tinatawag na pangunguna ng ating Panginoon, sapagkat pagtayo niya bilang pagkilala sa ating Panginoon, handa niyang ipagkaloob, handa niyang ibigay maging yung tinatawag ng kalahati ng kanyang kayamanan. Ang sabi niya, ibibigay niya yung kanyang kalahati ng kanyang kayamanan, at kung meron man siyang nadaya sa pagsingil ng buwis, 4 na doble niyang ibabalik. Ano po? Ibig sabihin, si Sakeo ay nagkaroon ng kakontentuhan nung ma-encounter niya si Jesus. Kaya handa niyang ibigay yung kanyang kayamanan. Kaya makikita natin kung ating mababasa yung sinabi kong aklat na sinabi ng ating Panginoong Hesus na kung saan ang si Sakeo ay nagkaroon ng tinatawag na kaligtasan. Ang paghahabol sa pangarap na magkapera ay tinatangkilik ng mga mahalagang bagay o may mga tinatangkilik na mahalagang bagay na dapat harapin o paghandaan. Yung mga naghahabol sa pangarap na magkapera. Okay? Kinakailangan humanda tayo sa tinatawag na consequence. Yung mga consequences na ating harapin. Marami ang gumugugol ng mahabang panahon dahil nga po sa kanilang paghahabol na pagkaroon ng kayamanan, nakagawa ng hindi maganda sa kanilang buhay, kung kaya sila ay gumugol ng mahabang panahon doon sa bilangguan. Mahabang panahon sa bilangguan dahil sa paghahangad ng magkapera sa maling paraan o labag sa batas. Marami ang nawalan ng pamilya at reputasyon dahil sa panghahangad sa pera. Ikaw ba ay alipin ng mga bagay na ito? Pagkagahaman sa mga bagay na wala sa iyo. Ito yung tinatawag
na pagkaalipin sa mga ganoong bagay. Pangatlong mahalagang puntos, ang mapagpasalamat na tao ay kumikilala na ang lahat ng bagay na ibinibigay sa atin ay galing sa Diyos. So, yung lahat ng anumang mayroon tayo, kinikilala natin na ito ay galing sa Diyos. Ang mga makadiyos ay may malaking kasiyahan sa kanilang mga nakakamit. Malit man ito o malaki, nasisiyahan sila kahit na ang kanilang nakamit ay maliit o malaki. Sa anumang bagay na kanilang makamit, mayroon silang kasiyahan. Nasisiyahan sila sapagkat kinikilala nila na ang mga bagay na ito, maliit man o malaki, kinikilala nila na ito ay galing sa Diyos. Sabi nga po, kas without Christ ay magdudulot lamang ng kasiwaan o hindi lubos na kapanatagan. Ibig sabihin, kung meron nga tayong salapi, wala naman Jesus sa ating buhay o wala tayong Kristo sa ating buhay, magdudulot lamang ito ng kaasiwaan. Maasiwa tayo. Sa bawat ating paggalaw, baka iniisip natin na ikaw ay gagawa ng masama ng iyong nakikita sa iyong kapaligiran. Kaya kung meron nga tayong malaking kayamanan, subalit wala naman tayong Kristo sa ating puso, magkakaroon tayo ng kaasiwaan sa buhay. Ang anumang ating tinatangkilik na walang pagsama ng Diyos, wala itong kapayapaan. Lagi tayong balisa at nag-aalala sapagkat wala ang Diyos sa ating kalagitnaan. Kaya nga ang anumang ating tinatangkilik na walang pagsama ng Diyos, wala itong kapayapaan. Ang tunay na kasiyahan ay ang pagkakilala at pagkakaroon ng tunay na paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Dito lamang tayo makakadama ng tunay na kasiyahan. Yes, maaring nakakadama tayo ng kasiyahan, subalit kasiyahang panandalian lamang. Pero ang kasiyahan na nagtatagal, kasiyahan na kung saan ay umaabot hanggang sa kaharian ng Diyos, ay ang paglilingkod sa Kanyang dakilang pangalan. Ang paglilingkod sa ating Panginoon. Ito yung tunay na kasiyahan, ang pagkakilala at pagkakaroon ng tunay na paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Ang pagtugon sa Kanyang pag-ibig, yung pag-ibig na ibinibigay o iniaalok ng ating Diyos, nang may pananampalataya sa ating puso kapag tinanggap natin, ay nagbibigay ito ng bagong buhay at pag-asa. Yung binibigay na pag-ibig ng Diyos sa atin. Alalahanin natin na tayo ay mga makasalanan. Pero dahil sa biyaya ng ating Panginoon, tayo ay naligtas. Kaya marapat lamang tayo ay laging magpasalamat sa Kanya. Hallelujah! Lagi tayong magpasalamat sa Kanya. Ang anumang mayroon tayo, ito ay mula sa kamay ng ating mapagmahal na Diyos Ama at tagapagligtas na si Jesus at sa pag-iingat ng banal na Espiritu. Sabi ng Santiago 1:17, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Hallelujah! At sa ating pong pagwawakas, ikaw ba ay kontento na sa iyong pagiging buhay bilang isang Kristiyano? Ikaw ba ay nasisiyahan na sa iyong pagiging Kristiyano? Ano ba ang kasiyahang naidudulot sa iyo ng iyong pagiging Kristiyano? Ano po? Mayroon bang kasiyahan kang nararamdaman ngayong ikaw ay isa ng Kristiyano? Ano ang mga bagay na iyon na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan? Nakikita ba ng ibang tao ang iyong pagiging kontento
na siyang nagiging dahilan ng iyong kapayapaan at kasiyahan sa buhay. Ito bang kasiyahan at kakontentuhan na iyong tinataglay ay napupuna ba ng iyong kapwa, ng iyong mga kapitbahay, ng iyong mga kaibigan? Ano po? Na siyang nagiging dahilan na kung saan ay ikaw ay nasisiyahan sa iyong buhay. At panghuli, ang iyong kapayapaan at kasiyahan at kakontentuhan ay maaaring magdala sa iba o sa iyong mga kaibigan para sa ating Panginoon. Pwede nating madala yung ating mga kaibigan, yung ating mga mahal sa buhay, sa ating Panginoon. Kapag nakita yung ating kapayapaan na ang hindi lamang basta kapayapaan, kundi ikaw ay mayroong kasiyahan o kakontentuhan sa buhay. At dahil doon, kapag napansin ng iyong mga kaibigan, mga kasama sa bahay, magkakaroon sila ng pagkatanong, ano ang mayroon ka na wala sila? Ano ang mayroon ka na wala sila? Tandaan natin, ang tunay na kasiyahan ay nakapaloob sa ating Panginoong Jesucristo sa paglilingkod sa Kanyang dakilang pangalan. Tayo'y manalangin. Nagpapasalamat kami sa iyo, aming Panginoon, sapagkat dahil sa iyo, nagkaroon kami ng kasiyahan. Hindi lamang basta kasiyahan, kundi kontento sa anumang mga pangangailangan o kontento kami sa anumang kung anuman ang mayroon kaming tinataglay, sapagkat ikaw lang ay sapat na, tama na. Ikaw lang ay higit sa lahat na aming maring maangkin kapag ka ikaw ay nasa amin, sapagkat ikaw ang may-ari ng lahat ng bagay. Kung kaya mas magandang piliin na ikaw ang siyang makilala, paglingkuran. Panginoon, isang kasiyahan ang makapaglingkod sa iyong dakilang pangalan. Isang pribilehiyo na mapaglingkuran ka sa aming buhay. Sapagkat wala kaming maibabalik sa iyo, Panginoon, kundi ang buhay na ito na sa iyo ring galing. Buhay na kung saan ay ipinahihiram mo sa amin, Panginoon. Nawa ang buhay na ito ay magdulot ng kasiyahan sa iyong puso. Hindi magkaroon ng kapighatian sa iyong harapan, kundi magamit namin, Panginoon, ang buhay na ito para sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Ang kasiyahan namin, Panginoon, ay ikaw. Ang mapaglingkuran ka, Panginoon. Secondary na lamang, O Diyos, ang mga bagay na material dito sa sanlibutan. Ang mga bagay dito sa sanlibutan ay mapapawing lahat, mapaparang ang lahat ng mga kinahumalingan, Panginoon, ng mga umiibig sa mga bagay na sa sanlibutan. Sapagkat sinasabi mo, Panginoon, sa aklat ng unang Juan, kabanatang 2, talatang 15 hanggang sa 17. Ang daigdig na ito ay lilipas, mapaparang, Panginoon. Kung kaya, huwag kami maglagak, Panginoon, ng tiwala sa sanlibutan ito, kundi ilagak namin, Panginoon, ang aming tiwala sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, na kung saan siyang tumubos sa amin, doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil doon, nagkaroon kami ng kasiyahan. Hindi sa mga bagay na pangsanlibutan. Kaya Panginoon, marami pong salamat. Purihin ka, sambahin ang iyong dakilang pangalan. Amen. Tayo po ay darako sa mga panalangin sa ating po mga tahanan. Ano po, tulad ng ating kinagawian, dahil tayo ay nasa live stream, ano po, kung kaya ang ating pong pananalangin ay sa tahanan at sa inyo po mga grupo-grupo ay magkaroon kayo ng prayer. Ano po, wag po natin kalilimutan yung ating mga prayer items, ano po, yung ating bansa, ating ipanalangin, yung ating pong tinatawag na yung kalagayan na kung saan ay bumalik na tayo sa normal, no, o yung tinatawag na new normal, na kahit na
kalahati ng laman ng church ang magtitipon. Ano po? Sapagkat ito yung tinatawag na magiging takbo ng ating pang-araw-araw na buhay. Iba na yung ating tatakbuhin. New normal na. Mananatili yung social distancing, yung pagsusuot ng face mask, ano po. At kung wala man naman tayong mahalagang bagay na gagawin sa labas, wag na po tayong lumabas. Ano po? Sapagkat kung tayo nasa loob ng bahay, naiingatan natin ang ating sarili at yung ating pong kapwa ay napag-iingatan din natin. Sapagkat hindi natin nakikita ang ating kalaban. Ano po? Kaya kailangan manatili na lamang tayo sa labas. Huwag tayong lalabas ng labas nang wala namang dahilan. Kung meron lang tayong bibilhin na mahalaga, doon lamang tayo lumabas. Pagkatapos noon, doon na lamang tayo sa bahay. Amen. So, minsan pa, magandang gabi po sa inyong lahat at sa ating po mga kapatid na nasa ibang bansa, sa Hong Kong, sa Korea, sa Saudi Arabia, sa Dubai, no po, sa iba't ibang panig ng ating mundo, yung ating mga kapatid ay nahindoon. Salamat po at nawa patuloy niyong suportahan ang ating gawain. Ano po, yung ating pong pangangailangan pinansyal ay patuloy po tayo ang nananawagan sa ating pong mga kapatid na nasa ibayong dagat. Ingatan kayo ng ating Panginoon sapagkat lahat man tayo, kahit nasaan kayong lugar, ay tayo po ay inaabot ng pandemic. Mag-ingat po tayo at palagi po namin kayong pinapanalangin. Personally, ang inyong pastor ay lagi kayong ipinapanalangin. Kaya ingatan tayo ng ating Panginoon, balutin kayo ng kanyang banal na dugo upang ang anumang virus na ito ay hindi magkaroon ng kapahayagan sa buhay ng bawat isa sa atin. Maging yung ating mga kapatid na nasa ibang nasa probinsya, nasa Bulacan, ibang lugar, ingatan tayo ng ating pong Panginoon. So, minsan pa bigay natin sa Diyos ang lahat ng mataas na papuri at pasasalamat. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Amen.